Guys, may sasabihin ako. Yung kapitbahay namin ba, hindi namin maintindihan. Kapag meron kaming, kapag nag-uusap kami, pag naririnig nila, pakiramdam nila sila yung pinag-usapan namin. Hindi naman sila hindi naman namin pinakialaman ang buhay nila, at saka wala kaming pakialam sa buhay nila. At saka yung lalaki na yan, hindi ko alam, yung matanda na yung katabi namin sa bahay, yung asawa ni Anaconda, si Ana. Siya, iba sila, ibang ugali nila, mga inggit sila sa amin. Kung anong meron sa amin, pag alam nilang anong meron sa amin, sila, parang hindi ko maintindihan, parang naiinis sila sa amin kapag meron kami. Malalaman nila na kung anong meron sa amin, na sila, parang naging guilty sila lagi. Hindi naman namin yung pinakalamin, saka wala nga kaming pakialam dyan sa kanila. Kahit nga anong mangyari dyan sa kanila, wala kaming pakialam. Bakit kami pinakikialaman nila? At saka madalas ko yung naririnig yung lalaki na yan, nagsasalita. May one time kasi na tanghali na ako makatulog kasi nga nagkataon yung anak ko, nagkasakit yun, sinipon, hirap huminga, hindi ako makatulog sa gabi. Umaga na ako makatulog hanggang makagising ako alas 9, alas 10. Naririnig ko, hindi nila alam, naririnig ko yung usapan nila. Buti pa dyan sa kabila, ang sarap ng buhay, tanghali na tulog pa. Sabi man yung lalaki, hayaan mo, bigyan ko yan ng problema. Sabing ganon, naghanap talaga siya ng problema. Ano kayo, papasabugan ko yung ulo niya. Tingnan natin kung hindi pa siya, ako mapagtimpi ako, pero pag napuno ako, pag as in puno na talaga ako, ay pumapatay talaga ako ng tao. Huwag talaga ako subukan. Ayan, kaya ko nga sinasabi sa mga lahat namin ng kamag-anak, para anong mangyari sa amin, walang ibang pagbintangan. Tapos narinig ko, yan mag-asawa na yan. Hindi naman yan mag-asawa kasi magkalibin lang yan, hindi yan mga kasal. Naririnig ko yung mga bunganga niya, yung babae. Sabi niya, babae, subukan mo kaya pasukin yan dyan. Sabi niya, kaya mo ba pasukin? Sinabi niya yung asawa niya. Sabi naman ng asawa niya, yung abnormal na lalaki, sabi niya, oo, kaya ko yan, i-grinder ko na lang yung yung gate na yan. Mabubuksan yan. Kasi may pang siya sa sa bakal. Parang abnormal yung mga yan. Inggit yan sila dyan. Bibilihin ko nga yung bahay na yun para mapalayas yung mga yan dyan. Kasi inaalok na yan sa akin ng may-ari. Sabi ng may-ari kung magkano daw ang bili ko. Kaso lang ngayon may mga problema pa kami naharap ngayon. At saka ididimanda ko yung mga animal na yan. Pakulong ko yan habang buhay makulong.